Diba? So kaya naging epekto niyan yung mga Pharisees, Sadducees, sobrang legalistic sila. Diba? Dahil bakit sila naging sobrang legalistic? Kasi nga, sobrang praning nila na ayaw nila maulit yung nangyari sa kanila nung araw na Babylonian exile, sobrang very legalistic na sila. Attorney, ano sa tingin mo kahulugan ng Exodus 20 verse 4? Okay, good. Thank you for the question. I agree. Basically, I agree sa sinabi ni Brother Dwayne, no, na interpretation niya ng Exodus chapter 20 verse 4, which is nga yung tinatawag na usually ng mga Protestants or Evangelicals na 2CV. Yung pag may second commandment violation. Ang problema kasi dyan, yes, hindi agree tayo na images per se is not bad or does not violate the command of God, diba? Against the making of idols. Kasi yun na nga, hindi naman lahat ng images ay idol. Diba? Kumbaga, meron ka rebulto ng founder or presidente, let's say, yung rebulto ni Abraham Lincoln dun sa US o yung rebulto ni Rizal sa Luneta. Idol ba kaagad yun? Hindi naman idol kaagad yun. May idol lang yun. Well, sa iba idol siya kasi meron taon, di ba? Meron mga tinatawag na Rizalista na parang sinasampa nila si Rizal. So para sa kanila, idol yun, no? Pero not all images are automatically idols. Naging idol nga lang siya pag siya ay sinamba. Pero ang problema dito, and I think we should address the elephant in the room, ano, is yung issue yung sa Second Council of Nicaea, yung 787. Kasi diyan diniscuss, or the Seventh Ecumenical Council. Kasi diyan diniscuss talaga at pinagtalunan yung issue ng use of icons in worship, di ba? Yung iconoclast controversy. So diyan yung talaga pinagtalunan. And of course, we all know the result in naging resolution ng council na yun. There was an anathema sa lahat ng mga hindi nag-agree na na ayaw gumamit ng idols. And let me quote yung book ni The Acts of the Second Council of Nicaea, edited by Richard Price. Sabi doon, in-quote yung isa sa a certain portion ng canons ng Second Council of Nicaea. Sabi nga, to those who apply to the sacred images the sayings in divine scripture against idols, anathema. To those who do not kiss the holy and venerable images, anathema. To those who call the sacred images idols, anathema. To those who say Christians had recourse to the images as gods, anathema. To those who knowingly communicate with those who insult and dishonor the sacred images, anathema. So, mahaba pa yan. Marami pang anathema dyan. Pero those are just a sampling nung naging resolution nung Second Council of Nicaea. And the thing is, even after that council, hindi naman nag-die down yung controversy. Marami pa rin hindi nag-disagree. And we have to remember na unlike other councils, previous ecumenical councils, talagang matindi yung division dito sa iconoclast controversy during the Second Council of Nicaea. Dahil kung titignan natin ang history, no, even before that, hindi talaga maraming Christians talaga, even from the early church fathers, mamaya I can mention some, talagang against use of images. Yung iba nga sa kanila, sobre talagang absolute ban on images. So before I continue there, ano ba yung anathema? Kasi banggit ako ng banggit. Anathema. Yes. Ano ibig sabihin ng anathema? So, yung anathema, ayon din sa book ni Richard Price, no? An anathema is a terrible thing. Kasi it drives its victims far from God and expels them from the kingdom of heaven, carrying them off into outer darkness. So, maaaring sa araw na ito, sa today, no? Iba yung understanding natin ng anathema. Pero nung araw, ang understanding talaga nila dyan is utter condemnation. Condemned. Pag sinabi, anathema ka, ibig sabihin, impyerno ka.
you are condemned. So hindi siya basta-basta lang na to be taken lightly. Matindi yung pag sinabing anathema ka or anathematize ka. So imagine, talagang dati pag daw hindi mo hinalikan yung holy and venerable images, anathema. Kumbaga hindi lang nila basta binigay yung choice sa tao na okay, you may or may not use images in worship, pero talagang parang anong lumalabas doon, pinipuwersa nila lahat ng Kristiyano na gumamit ng images. So, yun yung naging issue noon na even during the Second Council of Nicaea in 787. But even before that, marami talagang sinasabi na, sabi nga ng mga early church fathers, no, ito, may I quote, the fathers of Nicaea too would have found this whole debate bizarre. Their concern was not to argue the veneration of images went back to the beginning their concern was not to argue that the veneration of images went back to the beginning rather than end of the 7th century, but that it had the support of the great church fathers of the 4th and 5th centuries and went back through them to the apostles themselves. Ang sinasabi kasi ng mga proponents ng images during the Second Council of Nicaea is matagal nang gumagamit ng images yan noong time pa ng apostles. But there are evidence shown that actually that's not true. Ang lumabas lang ang use ng paglaganap ng use ng sacred images was around the 5th and 6th centuries lang. Talaga siya lumaganap. But prior to that, very limited at halos wala din talaga. Kasi you have to remember, no, the apostles were Jews, di ba? Mga Hudyo sila eh. So, yung paggamit ng images sa kanila is whether correctly or incorrectly no, sa interpretation ng Exodus chapter 20 verse 4 is they're very careful na ayaw talaga nilang gumamit ng images just to be safe. Sabi nga that the iconoclast claimed that reverence toward images did not go back to the golden age of the fathers, still less to the apostles, would be judged by impartial historians today to be simply correct. So yung iconophile, ito yung mga gumagamit ng images. The iconophile view of the history of Christian thought and devotion was virtually a denial of history. Kasi yung long scholarly tradition dating the rise of the icon from relative obscurity to ubiquity to the 6th and 7th centuries pala. Mas matindi pa, 6th and 7th centuries. Yung paglaganap ng use of icons. But prior to that, siyempre, praning yung mga Hudyo eh. Diba? Dahil sa sobrang nila, dahil alam mo naman yata yung experience nila na, di ba, nagkaroon sila ng Assyrian exile, Babylonian exile, di ba? Tapos napunta sila sa Persia. Ano ba ang dahilan ng lahat ng mga exile na yon? Bakit ba sila pinarusahan ng Diyos ng ganong kalupit? Dahil sa idolatry, di ba? And yan ang laging sinasabi ng mga prophets nung araw, ni Isaiah, ni Jeremiah, na sobrang parang Israel has hoard after other gods. So dahil doon, nung time ni Jesus, nung time ng apostles, nung Second Temple period, sobrang praning na ng mga Hudyo. Diba? So kaya naging epekto niyan, yung mga Pharisees, Sadducees, sobrang legalistic sila. Diba? Dahil bakit sila naging sobrang legalistic? Kasi nga, na sobrang praning nila na ayaw nila maulit yung nangyari sa kanila nung araw na Babylonian exile, sobrang very legalistic na sila. So, yun ang context ng apostles ng mga Hudyo. So, medyo pagdating sa mga use of images, medyo naging praning na rin sila doon. Na just to be safe, it's better na iwasan. And lastly, if I may go to the story of, kasi mababanggit, I'm sure, marami nagbabanggit na Catholic apologies. Si God mismo nag-utos na gumawa ng images dun sa tabernacle, di ba? Meron mga cherubim. Tapos dun sa Ark of the Covenant, may cherubim doon na graven image yun, na ginto pa nga. But we have to remember first that the Israelites never worshipped or bowed down to those images. Hindi naman nila pinagtrikan ng kandila, yung mga yon. And pati yung bronze serpent nga pala, yung bronze serpent, di ba, na kasi nung tinuklaw ng ahas yung mga Israelita para gumaling sila, sabi, tignan yung bronze serpent na ginawa ni Moses para sila ay gumaling. Again, there's nothing wrong with
images per se. But later on, during the time of, sino ba to? King Hezekiah ba yun? Yung time na yun. Yung pinasira niya yung bronze serpent, di ba? Kasabay ng mga Asherah poles, ng mga Baal, pinawasak niya yun. Kasi, bakit? Pinawawa ni Moses yun yung bronze serpent. Bakit pinasok ng hari? Kasi, nangyari, they were already offering food, they were already worshiping the bronze serpent. Naging idol na. So, yun yung danger nun And I think, kaya rin naman most evangelicals are against talaga yung mga use of idols in prayer or for worship sa simbahan, sa churches, is to avoid the possibility or the temptation for people to worship or idolize yung mga images na yun. Kasi tao tayo We're very prone to temptation. We're very prone to those kinds of things. And hindi naman tayo Diyos na makikita natin yung puso ng tao na sasabihin natin, uy, hindi naman niya sinasamba, ano lang yan, veneration yan, hindi yan adoration. We cannot see what's in the heart of a person Di ba? We cannot really see or distinguish kung veneration ba yung ginagawa niya or adoration ba yan. Ano ba yan? Dulia ba yan? Hyperdulia ba yan? Latria ba yan? Hindi naman natin ma-distinguish yun. Only God knows. At kahit yung tao mismo, baka siya mismo hindi na niya alam na, uy, medyo pagsamba na latria na pala yung ginagawa ko. Diba? So, yun. And when it comes to uses din in the New Testament, medyo wala rin distinction yung usage ng adoration and veneration Kasi diba yung tandaan, if you remember in Acts, yung mga tao nung sinamba nila si Paul, saka si Silas, diba, pinulit nila yung damit nila. Bakit kami sinasamba? Tao lang din kami, kaya ninyo. Actually, yung ginamit doon is usually translated veneration. Correct mo na lang ako, Brother Dwayne, mas magaling ka sa biblical languages kasi sa akin. Diba, yung proskuneo, tsaka yung latria, wala siya talaga sa use niya sa New Testament, wala masyadong difference They don't distinguish yung use ng proskuneo at latria. Yun. And so, yung distinction na yan, ngayon, ginagamit na iba yung latria, iba yung veneration, iba yung adoration, it's a more recent distinction which is not found in the New Testament. So, sige. Masyado na mahaba. Brother Dwayne. Okay. Bago ko puntahan yung tungkol sa Exodus chapter 20 verse 4, na napakaganda nung sinabi ni attorney, yung dalawang gusto kong ulitin. Yung sinabi niya na tungkol sa bronze serpent doon sa Numbers chapter 21 verse 8 na nagutos ang Diyos na magpagawa ng bronze serpent. Ibig sabihin hindi talaga kinukondina ng Diyos ang lahat ng images. So nagkaproblema lang doon sa 2 Kings chapter 18 verse 4 kasi nga itinuturing na ng mga tao na Diyos-Diyosan yung bronze serpent. Kaya nga yan ang paninindigan natin ng mga Catholics kapag sinamba mo na talaga o tinuring mo na parang Diyos yung larawan, rebulto o ano mga gawa ng kamay, yun ay magiging idolatry. And then, yung isa pang maganda sa sinabi ni attorney, yung hindi mo alam kung ano talaga yung nasa puso ng tao, nasa isip niya, habang ginagawa niya, o kahit nakaluhod siya dyan, no? Kaya nga, delikado yung humatol tayo sa kapwa, kaya binabalaan tayo doon ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 1. Okay? Now, puntahan ko yung Exodus chapter 20 verse 4. Para maintindihan natin yung Exodus chapter 20 verse 4, ay kadalasan kasi ito yung pinaka-paboritong gamitin again sa Catholic Church, ginagawang proof text, no? Para kung ako ang tatanungin, parang number 1 yata ito kung sa lahat ng ginagamit or paborito na gamitin again sa Catholic Church. Yes. Ngayon, may intindihan natin ito. Unang-una, tingnan natin yung balikan natin yung original text, yung context, hindi lang yung literary pati yung historical context nito. And then tingnan din natin yung mga view na mga scholars, hindi lamang sa side ng Catholic Church kasi baka sabihin ng iba bias tayo. Tingnan natin yung
kung ano ang view ng mga Protestant biblical scholars. So, unang-una, balikan ko yung sa original text. Well, yung Old Testament kasi na isulat sa Hebrew, no? So, umpisahan ko, no? Doon sa Exodus chapter 20, verse 3 hanggang sa 5, kailangan basahin mo yun. Hindi yung doon ka lang sa 4, no? Kadalasan kasi nandun sa nakapokus palagi yung umaatake sa Catholic Church doon sa verse 4. Kasi nandun yung graven image nakasulat yung word kasi na pisel, dalawa ang translation nun. Idol or graven image. Pero dapat titingnan mo yung context para mas maintindihan mo kung ano talagang ipinagbabawal doon. So kanina nabanggit ko na pero ulitin ko ulit, no? Doon sa verse 3, sinasabi doon, Lo yeye lekha Elohim achirim alpanay. So, and then sa verse 4, Lo taase lekha pisel. And then sa verse 5, Lo testahabi lahim. Doon sa mga nakakaintindi, kahit ng basics ng biblical Hebrew, maintindihan natin may tatlong lo, no? Yan ay negative particle, ang katumbas niyan ay no. So, maintindihan natin na doon pa lang sa verse 3, may tinutukoy na ibang mga Diyos. And then, andito sa verse 4, nagbabawal ang Diyos na gumawa ng Diyos-Diyosan. And then sa verse 5, wag mong sasambahin. Na kung ako ang tatanungin, ang pinakasimpleng mensahe ng Diyos ay wag kang gagawa ng imahen o larawan ng ibang mga Diyos para ito'y sambahin. Now, puntahan natin yung Septuagint na translation ng Hebrew, no, sa Greek. Ang nakasulat doon sa verse 4 ay hopoieses si auto idolon. Yung kanina sabi ko, no, yung Greek word na idolon, yun ang counterpart ng Hebrew word na pisel or idol. Yung idolon is an image for worship. So ibig sabihin, imahin talaga siya na ginawa para sambahin, no? Yun ang pinaka-intensyon ng idolon Ginawa para sambahin. If you wanted to express a total prohibition of any image, kapag isinalin mo yun sa Greek, sana itong nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 4 ng Septuagint. Hupoieses si auto pasan ikona. Kapag ang lahat ng images ang ipinagbabawal ng Exodus chapter 20 verse 4. Yung sinabi ko kanina na lo taase lekha miklaat sa Hebrew, no? Now, halimbawa, meron akong basic na nalaman sa translation, no? Halimbawa, gagawa ako ng image or halimbawa si attorney gagawa ng image ng mother ng Panginoong Hesus, no? Halimbawa, no? O kung absolute, he made an image that is miklaat asa. Pero if it is construct, halimbawa, he made an image of the virgin. Sa Hebrew yan ay miklaat bitula asa. So the construct noun miklaat or image of tied with the absolute noun bitula. Ngayon, itong masasabi ko, yung kadalasan kasi kino-quote ng mga Catholic apologists yung sa Temple ni Solomon, halimbawa yung sa 2 Chronicles chapter 3 verse 10 na merong mga images doon sa Temple of Solomon. Doon sa Second Temple, parang hindi ko pa naririnig ito na ginagamit ng iba. Pero kahit yung mga Protestant biblical scholars, katulad ni Dr. Dale Allison, naniniwala siya na doon mismo sa Second Temple, yung time na yung pinapasukan or pinupuntahan ng mga apostles na temple, visible yung meron dong kortina sa temple na merong imahen mismo, no? Agree yung ibang mga Protestant biblical scholars diyan katulad ni Professor Del Allison, at ayon sa kanya, ito ay visible doon mismo sa mga nagpe-pray sa temple.
Actually, pinapatunayan yan ng kilalang Jewish historian na si Josephus sa kanyang aklat na The Jewish Wars, chapter 5, sa Whiston Translation, na merong image doon mismo sa doon sa kortina sa templo. Yung mga mismo, yung mga ibang mga synagogue, alam natin yung sa mga Hudyo, no? Merong mga synagogue na sa itaas noon, merong mga imahin ng mga leon doon sa itaas. And then may ibang mga synagogue na sa floor mismo, sa sahig, merong mga imahin. So, wag natin sanang kalilimutan na yung mga Hudyo ay mas higit na nakakaalam sa atin pagdating doon sa Old Testament. Kasi yung original text ng mostly ay nakasulat sa Hebrew. May ilan lamang na nakasulat sa wikang Aramaic. So, yun ang pinagbabawal doon. Not all images are idols. So, babalikan ko ulit, kapag tiningnan mo yung mga commentaries, no? Maging sa Protestant or sa Catholic, yung mga tinatawag na mga critical commentaries talaga, no? Na mga gawa ng mga biblical scholars. Kagaya ng binanggit ko, si Dr. Norman Geisler, si Dr. Gleason Archer, yung gumawa ng the IBP Bible Background Commentary, Old Testament, mga Protestant Biblical Scholars din ang gumawa nun. Kahit yung an Old Testament Theology na sinulat ng kilalang Protestant Biblical Scholar na si Dr. Bruce Waltke, nakasaad doon na sinasabi nila na hindi lahat ng images ay idols or idolatry. Yung matatawag na idolatry ay yung sinasamba na bilang Diyos. Now, balikan ko ulit yung verse 3 na kadalasan hindi ko nakikita sa iba pag nagpaliwanag sila kasi doon na sila nakapokus sa verse 3. Yung Hebrew word na wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin, or sa Hebrew is lo yeye lecha Elohim achirim alpanay. Dapat maintindihan natin yung historical context. Pag sinabi kasi natin historical context, ito ay tumutukoy doon sa social, political, and cultural context ng original text ng may akda. Iba yung literary context na sinasabi natin na tumutukoy sa formal features ng biblical text, no? But of course, napaka-importante na tingnan natin ang context. In the first commandment, the prohibition describe the relation of God to Israel as far as Israel is concerned. So, ancient Israelites were like the other people of the time, presuming that there were many gods. So, Israel, while assuming the existence of the gods of other nations, they were instructed to acknowledge and worship only their God, Yod-Heh-Vav-Heh, or Adonai, who had freed them from slavery in Egypt. And for the information of everyone, according sa pagsusuri ng mga scholars, the Jews had no monotheism until the Babylonians drove them out of their country in 587 before Common Era and deported thousands of them to Babylon. Maiintindihan po natin to kapag binasa natin yung mga critical commentary ng the Book of Exodus, katulad ng the Book of Exodus, How It Happened and Why It Matters by Dr. Richard Friedman Elliott, at yung aklat na isinulat ni Dr. Brevard Childs na The Book of Exodus, a Critical and Theological Commentary. So yun po ang
ang pinagbabawal doon ng Exodus, hindi lang para kasi sa iba doon pag nag-quote lang sila o ginawa nilang proof text, parang ang dali-dali lang sa kanila, pero kailangan natin ng masusing pag-aaral tungkol sa text na ito para mas lalo na itong maintindihan at maiwasan natin yung pag-judge sa iba. Napakaganda yung sinabi kanina ni Attorney, no, na hindi natin alam kung ano talaga yung nasa puso at sa isip ng mga, kung ano ginagawa ng tao, kung siya ba ay nagbe-venerate or sumasamba. But of course, pag nasa isip talaga ng tao na yung intention niya ay sumamba, that is idolatry. At yan ay lumalabag hindi lamang sa Biblia, pati na sa aral ng Catholic Church.